Samantala, sinampahan po ng patong-patong na reklamo ang Dr. Ansang Wellness Center sa Tagaytay na nagsagawa raw ng stem cell treatment sa isang pasyenteng kalaunan ay namatay. May live report si Jay Sabale. Jay? Jiggy, personal nang naghain ng reklamo ang kampo ni Bernard Tan laban sa may-ari ng Green and Young Health and Wellness Center na nakilalang si Zoharina Antonia Pedrera Carandang o mas kilala sa tawag ni Dr. Antonia Carandang Park. At ibang kasama nito sa Municipal Fiscal's Office ng Tagaytay. Syndicated estafa, illegal medical practice at murder ang sinampa laban kina Park, MJ Joy Di Maranan, Estrella Bebot Maranan at iba pang mga sangkot. Matapos sa piskalya ay tumungo rin sila sa Office of the Administrator sa City Hall para mag-file ng administrative complaint. Ayon sa naturang opisina, ngayon lamang sila nakakuha ng complaint laban sa Wellness Center. Ngayon din lamang daw nila nalaman na may mga medical procedures na ginagawa roon. Pero dati na raw sinubukang kumuha ng permit para magbukas ng clinic si Park, ngunit di nila ito pinayagan dahil hindi umano nakapagbigay ng mga tamang requirements tulad ng certification mula sa Department of Health. Kaya di ito binigyan ng permit na makapagpatakbo ng clinic. Taong 2012 naman na makakuha ng permit si Park, ngunit para lamang ito sa massage clinics. Kapansin-pansing mataas ang mga bakod sa Green and Young Wellness Center. Ayon sa caretaker na tumanggap ng sulat ukol sa complaint, umalis daw si Park kaninang umaga. Nakapaloob sa sulat na binibigyan sila ng 2 araw o binibigyan ng 2 araw si Park na mag-explain at pag di siya nakapag-comply ay mapipilitang mag-imbestiga ang City Administrative Office gamit ang mga isinumating ebidensya lamang ng kampo ni Tan. Hindi rin pwedeng mag-operate ang wellness center habang hinihintay ang kanilang sagot. Ilang ebidensya tulad ng birth certificate ni Park at resibo ng pagbili ng itim na SUV nitong 2011 lamang ang nagpapakita na ang ginamit itong pangalan ay Zoharina Antonia Pedrera Carandang na ditugma sa mga dokumentong nakasumite sa lokal na pamahalaan. Pinatunayan naman ng dating aesthetic medical practitioner ni Park ang paratang na si Park ay nagsasagawa ng medical practice. Ayon naman sa lawyer ni Park na si Attorney Stephen Cascolan, sasagutin nila lahat ng paratang. Bukas daw ay sisipot si Cascolan at maaring maging si Park sa arraignment ng kaso ni Dr. Eunice Abad sa kasong estafa. Taong 2012 nang sumailalim sa stem cell treatment ang cancer patient na si Kate Tan, 23 taong gulang. Napanood daw niya sa telebisyon na nagpapagamot kay Dr. Parks si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kaya naengganyo rin siyang magpatingin. Nangako pa raw ang doktora na pagagalingin siya sa loob ng 3 buwan. Pumanaw ang dalaga noong July 4, 2013 dahil sa sobrang kahinaan ng katawan base sa pagsusuri ng ilang medical doctor. Ito ang nag-udyok sa ama ni Kate na si Bernard Tan na magsampa ng reklamo laban kay Dr. Park. Jiggy? Maraming salamat, Jay Sabale.